Hello everyone! It's me again, Iza, and welcome back to my YouTube channel. In this video ay tuturo ko sa inyo kung paano ang tamang pag-upload ng video sa inyong YouTube channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button and hit the notification bell para maging updated ka sa mga i-upload kong videos. Let's start by clicking your Google Chrome. Then i-type sa iyong search bar ang youtube.com. Pero kung meron na, click nyo na lang yon at madadirect na kayo sa mismong YouTube app. At i-click ang 3 lines sa iyong upper right corner. And make sure na ito ay naka-desktop site katulad ng nasa computer. At ilagin mo na rin ang iyong Gmail account para madirect na kayo sa inyong mismong YouTube channel. Then click yung YouTube Studio. At madadirect ka na sa iyong channel dashboard. At i-click ang create sa iyong upper right corner. At i-click mo na rin ang upload videos. And madadirect na kayo sa select files, then click. At lalabas tong choose an actions, then click files. And mapupunta na kayo sa inyong mismong gallery. Pwede nyo nang piliin ang videos na i-upload nyo sa inyong YouTube channel. Then click done. Waiting lang na mabilis at mapupunta na kayo dito para mailagay ang inyong title. Make sure na attractive at all caps ang title na ilalagay nyo dito. At syempre, dapat sure na kayo sa title na ilalagay nyo. And pwede ka naman maglagay hanggang 100 characters. Mas okay na ilagay mo din ang name ng YouTube channel mo para mas searchable. And magre-read naman yan pag sumobra ka na sa limit na 100 characters. Example ko na rin tong tinitle ko na paano mag-upload ng profile picture at cover photo sa Facebook page. At kung mapapansin nyo, all caps ang ginawa kong title para mas attractive at mas makita ng mga viewers. At nilagay ko na rin ang name ng aking YouTube channel. If okay ka na sa title, click mo yung description. Mas okay kung nakapag-prepared ka na para hindi na maging hassle sa'yo ang mag-type isa-isa. So yun sa akin, in example ko ay naglagay ako sa notepad, then kinopy ko at pinaste ko lang dito sa description. Pwede rin naman kayo maglagay ng mga suggested YouTube link nyo para madirect na yon at mapanood agad na magiging viewers nyo. And make sure na indicate nyo din yung mga social media accounts nyo, baka kung sakaling may tanong sila, mas madali kayong makontak. Naglo-loading pa yung thumbnail, kaya balikan mo na lang mamaya. After nun ay playlist. Pwede kang magawa ng new playlist at kung meron naman, pwede ka nang mamili kung alin doon at i-click mo yung done. At sa part naman ng audience, kung para sa kids ang yung videos ay click ang yes at kung hindi naman ay no, then click mo yung show more. At mapupunta ka na sa tags. Dito ay magkakaroon ka ng kahit hanggang 500 characters. Mas okay na mas maraming tags kang mailagay. At make sure na lahat ng tags na ilalagay mo ay related sa video ang i-upload mo. Pag maraming tags, mas malaki ang chance na maging searchable ang iyong videos. At mas okay din na lahat ng tags mo ay naka-all caps. Wag mo din kakalimutan ang pangalan ng iyong YouTube channel. Sa part na to ay nilalagyan ko lang ng maraming tags ang i-upload kong video. At dapat ang nakalagay sa license ay standard YouTube license para kung sakaling may gumamit ng iyong videos ay kikita ka din. At para naman sa category, entertainment ang nilagay ko. At para naman sa comments and ratings, nakadepende sa'yo kung i-allow mo yung all comments. Yung sa akin kasi ay hinold ko yung potential inappropriate comments for review. Dahil sa ngayon, ayoko muna makabasa ng mga bad at negative comments. Balik tayo sa pag-upload ng thumbnail. Gagawa ko ng separate video kung paano naman gumawa ng thumbnail sa inyong CapCut application. I-click ang upload thumbnail at madadirect na kayo sa mismong gallery. Piliin ang inyong attractive thumbnail at i-click mo yung done sa taas. Uploading at okay na ang iyong thumbnail.
Ito naman yung na-explain ko na kanina about sa yung audience if made for kids or no. Scroll down lang. At ito yung na-explain ko kanina na about sa category. Ito yung mga pagpipilian pero ang pinili ko ay for entertainment. At kapag okay ka na dyan, i-click mo yung next. At mapupunta ka naman sa sunod na about sa video elements. Dito pwede ka na magkaroon ng add and end screen. Pero mamaya ko na yun i-explain at punta muna tayo sa checks. Dito malalaman mo naman kung may copyright ang video na i-upload mo. At kung walang copyright issue, green na check ang nakalagay dito. At pwede ka na dumiretso sa visibility. Click mo lang yun. Sa part na to ay tatlong yung pagpipilian if i-upload mo to ng private, unlisted, or public. Suggest ko mas okay na i-private mo muna at para malaman mo if may copyright nga at kung wala naman ay saka mo to pwedeng i-public. At kung naka-private man, meron naman ditong schedule at pwede mo ilagay kung kailan mo siya pwedeng i-public. Pero yung sa akin, para mas sure, ipa-private ko muna at maya-maya ko muna siya ipa-public. Kapag okay ka na sa visibility, pwede mo na i-click yung next sa baba. Balik ulit kayo sa inyong Google Chrome para i-check nyo kung na-upload na yung video yung in-upload nyo kanina. I-click nyo lang yung pangalawang icon para maklik nyo yung channel content, yun yung logo ng YouTube. At makikita nyo naka-private ang visibility nung huling in-upload nyo. Para i-public ang pinrivate mo kanina, i-click mo lang yun at ito ang lalabas. Para makasure na ito ay walang copyright, i-click mo din tong may logo ng copyright. At kung nakasulat na ang no copyrighted content, pwede ka na bumalik sa pencil icon para ma-public mo na yung pinrivate mo kanina. Pero bago yan, tuturuan ko muna kayo kung paano maglagay ng end screen, yung nagkakaroon ng mga YouTube playlist, subscribe, at saka yung link ng susunod na video. Tulad nito, i-click mo yung end screen. At pwede ka nang mamili sa mga element na to. At yun sa akin ay lagi yung 1 video, 1 playlist, at 1 subscribe. Sa part na to, i-adjust mo lang yung time kung saan yung pinakahuli, dun mo na lang ilalagay yung video or subscribe at playlist na ilalagay mo sa dulo. Sa part na to, pwede ka mamili sa most recent upload, best for viewer, or choose a specific video. So yun sa akin ay pinili ko yung choose a specific video at mamimili na lang ako dito kung anong video ang ilalagay ko. And yan, nakalagay na. Next naman ay sa playlist. Mamimili lang din ako dito kung anong playlist ang ilalagay ko. And yan, nakalagay na rin yung playlist na kinilik mo. At after nun, check mo na lang yung time kung saan mo pwedeng ilagay yung playlist, subscribe, at video. I-click mo muna kung ano yung uunahin mong i-edit at dapat to ay naka-blue. At after nun, i-click mo na yung oras at baguhin mo para magtama na yung sa pinaka-last video mo. And zoom in mo para makita mo kung nabago. And yan, nabago na siya at nandun na siya sa malapit sa dulo. Next naman ay yung playlist. Make sure na pare-pareho yung oras na ilalagay mo para pantay-pantay sila sa dulo. And yan, pumantay na siya sa nauna mong inedit. Ganon din ang gagawin mo ulit sa sunod. Medyo natagalan lang ako sa part na to dahil cellphone lang yung gamit ko. Mas okay kung PC, computer, or laptop ang gamitin nyo kapag nag-e-edit kayo sa end screen. Pero kung wala naman at cellphone lang available, okay na rin naman to. Medyo natatagalan lang kayo kasi mahirap mag-zoom in at mag-zoom out sa pag-e-edit dito. I-zoom in mo ulit para makita mo and yan, pantay-pantay na sila. At
kapag okay na, i-click mo na yung save sa taas. At after nun, mababalik ka na uli dito sa unang pag-e-edit mo, yung nilagyan mo ng title at description. At sa part na to, i-click mo yung private para ma-public mo na ang iyong post. Then, i-click mo yung done. And babalikan ko lang yung na-open ko kaninang YouTube at i-double check kung meron na itong end screen sa dulo. And finally, meron na rin siyang end screen. So that's it for today's video. Ganun lang ang tamang pag-upload ng inyong video sa inyong YouTube channel. At kung meron kayong katanungan, pwede kayong mag-leave ng comment sa comment section. At kung nagustuhan yung video ito, please like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel, and don't forget to hit the notification bell para maging updated kayo sa mga i-upload kong videos.